Purihin ang Panginoon. Dito tayo sa Anan Church. Meron ako nais iturong awit sa inyo. Nothing is impossible. Kinakanta namin ito nung bata pa kami, junior choir sa sentro. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone and rest upon His Word. For everything, oh everything, yes, everything is possible with God. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone and rest upon His Word. For everything, oh everything, yes, everything is possible with God. Sabi rin sa awit, nothing is impossible when you put your trust in God. Walang imposible, basta nagtiwala ka sa Panginoon. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Now, napakahalaga nun dahil nais kong talakayin ngayon yan, yung trusting in His Word. Yung nagtitiwala ka sa sinabi ng Panginoon. Walang imposible pag naniniwala ka nun. Sabi, hearken to the voice of God to thee. Pakinggan mo yung sinasabi yung tinig ng Diyos sa iyo. Is there anything too hard for me? Meron bang mahirap sa akin? Nung kausap ng Panginoon si Abraham at sinabi niya na magkakaanak ka, next year babalik ako rito, buntis na si Sarah. Ang kausap ng Panginoon ay matandang lalaki na, 99 na. Si Sarah naman, yung kanyang asawa, ay nasa 89 na yatang taon. Kaya lang sinabi ng Diyos, magkakaanak yan, mabubuntis yan. Pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos. Maraming pagkakataon kaya hindi tayo nakakapagtiwala sa Panginoon kasi ang palagi natin pinapakinggan ay yung sinasabi ng mga tao. Kasi sabi ni ganito, pagka ganyan raw, baka raw ganito ang mangyari. Kasi sabi sa kumpanya, pagka ganito raw ang Palagi tayo nakikinig sa sinasabi ng mga nakapaligid sa atin. Pero ang totoo, ang pinakamahalaga lang naman talaga, ano ba yung sabi ng Diyos? Sabi, hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone. Magtiwala ka sa Diyos. Alam nyo, marami sa atin, gusto nating gawin yung kalooban ng Panginoon. Kaya lang, natatakot tayo pag ginawa ko tong kalooban ng Panginoon. Baka ganito mangyari, baka ganyan. Put your trust in God alone and rest upon His Word. Magtiwala ka sa salita niya. For everything. Sabi, everything. Ano bang bagay ang hindi kasali sa salitang lahat? Kasi baka, lahat. Everything is possible. Lahat ay pwedeng mangyari. Mamaya babasahin natin yung verse na yan. Pero nais kong uling awitin. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone and rest upon His Word. For everything, yes, everything
Oh, everything is possible with God. Amen. Pray muna tayo. Manaming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na bago pa kami gumawa ng anumang bagay ay makapagbulay-bulay muna kami sa inyong mga salita. Salamat po sa inyo, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin natin sa aklat ng Hebreo, Hebrews, chapter 11, kagaya ng binasa natin kahapon, Hebrews chapter 11. Basahin ko ulit mula verse 1 hanggang verse 3. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin, at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Now, that is important. Sabi ron, una, yung 3 muna. Sabi ron sa 3, ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga bagay na hindi nakikita. So, pagka nasa isang sitwasyon ka at hirap ka magtiwala sa Panginoon, you have to remember, no? Alalahanin mo, teka, ang Diyos nga pala ang lumikha ng lahat ng bagay. So, parang imposible kasing mangyari ito. Ang aalalahanin mo lang, lahat ng bagay na nakikita mo rito sa mundo, hindi yan ang galing sa mga ano pa man, ang galing yan sa wala. Nanggaling yan sa salita ng Diyos, binigkas ng Diyos yan. At nung binigkas ng Diyos, nangyari. So, kung kaya ng Diyos magpalabas ng meron mula sa wala, ikaw naman napakaliit na lang ng problema mo . Meron ka ng konti, paniniwalaan mo na lang. At nabanggit doon yung sa verse 2, dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Pumunta tayo sa aklat ng Roma kasi kanina nabanggit ko sa inyo si Abraham. Sinabi ng Diyos sa kanya sa Genesis chapter 18. Hindi ako nagkakamali, verse 14 yon, pero tingnan nyo na lang yon. Genesis 18, na sabi ng Panginoon, meron bang mahirap para sa akin? Now, tandaan po ninyo ito. When God tells you that He will do something, when God wants to do something, we better not doubt Him. Pag kami gustong gawin ng Diyos, huwag mo siyang pagdududahan. Kasi pagka nagduda ka sa Kanya, merong hindi magandang mangyayari sa iyo. Now, let's look at Romans chapter 4. Dito tayo sa verse 17. Romans chapter 4 verse 17. Sabi rito, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama at ang Diyos na pinaniwalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na wala pa. Sabi sa malalim na English, He calls things that are not as though they were, as though they are. No, ang Diyos, ginawa niya si Abraham. Pagka sinabing ginawa, it's past tense, hindi yan ginagawa o gagawin. Sabi niya, ginawa kitang ama. I made you a father of many nations. Now, where's the children? Nasaan yung anak ni Abraham noon? Nasaan ang maraming bansa? Wala pa. Wala pang ang anak kahit isa . Pero nung sinabi ng Diyos na gagawing ginawa kita, ang sabi rito, si Abraham ay nanalig siya sa Diyos na kung magsalita ay akala mo naririyan na pero wala pa. Bakit? Because God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He sees through everything. Kita niya yung dulo. Kaya bago ka pa mamuhay, alam na ng Diyos yung dulo na mangyayari. And when He says something, hindi niya yan sinasabi na parang it will happen in the future.
sa perspective ng Diyos, it already happened because He is also the Omega, He's the end. He can see from the beginning and the end. So, kung ano yung sabihin ng Diyos here, what God says here in this time, at this time, parang tapos na, it's done because He can already see the end. Tatandaan nyo, sa Ephesians 1:4, sabi ron, dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, hinirang niya na tayo bago pa malikha ang sanlibutan. Na-imagine nyo ba yon? Wala pang ang mundo nahirang ka na ng Diyos. Now, sabi rito, kaya kinalugdan ng Diyos si Abraham kasi sinabi ng Diyos yung imposible. And Abraham believed. Nais ko kayong i-challenge, what did God tell you that He will do for you? Ano ba sinabi ng Diyos na gagawin niya para sa iyo? Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa iyo? Pagka sumunod ka sa kalooban niya, ano ang sabi ng Panginoon na mangyayari? But sometimes we doubt God's word because tinitignan natin yung sitwasyon, yung mga yung pera, yung iba't ibang mga bagay. Imposibleng mangyari yan, imposible. Sa Bible school, laging may mga estudyante na nagsasabi, Pastor, imposible naman ako magamit ng Panginoon kasi ganito. Let's look at, sa aklat ng Lucas tayo. There's a good, bad lesson here. Merong isang tao rito na magandang halimbawa ng isang pangit na halimbawa. The book of Luke, chapter 1. Now remember, when God says He will do something, don't doubt it. It's not to your benefit. It's to your benefit to trust what the Lord said. Kahit na parang hindi mo makita. Now, Zacarias, Luke chapter 1, verse, pwede tayo magbasa mula sa verse 11. Luke chapter 1, verse 11. Nagsalita si Anghel Gabriel kay Zacarias. Sabi rito, biglang nagpakita kay Zacarias ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang kanan ng altar na pagsusunugan ng insenso. Nabagabag at natakot si Zacarias nang makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo, magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Elizabeth, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Now, there's this couple. Parehong matanda na yan. Senior citizen na yan. Si Zacarias and Elizabeth. Sa verse 7, wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na silang pareho. They don't have child because Elizabeth was barren and they are both very old. Now, biglang nangusap yung angel, Gabriel. Sabi niya, Zacarias, God heard your prayer. Now, that is important to us and it's interesting to me na itong dalawang matandang ito, this old couple, were praying to have a child. No, sabi rito, nananalangin sila magkaanak kasi sabi rito sa verse 13, pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Hallelujah! Zacarias and Elizabeth, although they know na si Elizabeth ay barren, baog, they know that they are old, but they were praying to have a child. Oh, hallelujah. Nais ko kayo encourage, kahit na wala ka naman talagang pambili, kahit na wala naman talagang nagmamahal sa iyo, kahit feeling mo lang, no? Feeling mo lang. Kahit naman talagang napaka-imposibleng makuha namin yan, Lord, napaka-imposibleng matayo yung simbahan. But they were still praying, but pray, still pray. I know it's impossible, but pray. Doon nga sa sa Romans chapter 4, sabi ron about Abraham, hope against hope. No? Pero mamaya na natin gawin yon. Dito muna tayo. So, positive yan. They were praying. Kayo, minsan kasi, ayaw na natin ipag-pray kasi feeling natin, imposible naman mangyayari. Sometimes we don't pray for things because we think it's impossible. But Zacarias and Elizabeth were praying even though it's impossible.
Well, if it is an impossible thing, then that's really the thing that you should pray about. Pagka imposible talaga yung isang bagay, yan talaga ang dapat mo ipag-pray. Kung lagnat lang naman yung sakit, mag-medical ka na lang. Mag-biogesic ka na lang. But if the situation is impossible, like with Elizabeth and Zacharias, then that's the time to pray. So, it gives me joy that these old couple and the lady is barren, they were praying to have a child. Start praying, everyone. Start praying for impossible things. Now, the angel said, sabi ng anghel, sige, magkakaanak kayo. Kaya lang, you know what happens sometimes? We ask God for something, and then when He's starting to do something, when He's starting to answer our prayers, saka tayo, we doubt, parang hindi naman yata eh. Dito sa verse 18, Luke chapter 1 verse 18, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Matanda na ako at ganoon din ang asawa ko. Yun ang problema. The problem with us is, we pray for impossible things, and then we want to know how God will do it. I want to know the details, Lord, because knowing gives us control. We want to control things. We are not used to being led. We don't want to be led. We want to lead. We want to know. So, Zacharias was asking, okay, you told me, sabi mo sa akin, magkakaanak ako, but how is it going to happen? Alam niyo, minsan nagpe-pray tayo, tapos kinokontra natin yung prayer natin. Panginoon, I pray, O Lord, that you provide this thing. In Jesus' name, Amen. Baka naman maybe it will not happen. Pray ka, tapos bigla mong kinontra yung panalangin mo. Ganon din nangyari kay Zacarias. They prayed, now that the Lord said, I will answer your prayer. Bigla siyang, Now, tignan niyo kung ano nangyari kay Zacarias. Verse 19, sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Verse 20, ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, magiging pipi ka, because you did not believe the word that I said. The Lord sent me, sabi niya, the Lord sent me here to speak to you. You have been answered, but because you doubted. Minsan kasi, ang gusto natin, tutugunin pala sana magka-menstruation muna para matiyak ko na mabubuntis nga. Because you doubted. Ano nangyari kay Zacarias? Mapipipi ka. And it's good that he could not speak because, when you doubt, you tend to say things that are not beneficial. Pagka may duda ka, kung ano-ano sinasabi mo When you're doubting, you tend to speak negative things. So the angel said, okay, stop with that. I don't need your speech anymore. It will ruin God's plan. So pinatahimik siya. Naging pipituloy siya because hindi siya naniwala na kayang gawin ng Diyos. Now, I want you to understand this is a very nice situation. What is that nice situation? When God's plan is the same as our desire. When our prayer is in line with what God wants to do, miracles happen. There's a very impossible situation, two old people. But there is this plan of God na magkaroon ng anak. God wants to send a messenger. And these couple are praying. Impossible, but with God, nothing is impossible when that meets. That's why it's important. Nais ko kayo encourage mamaya sa Kaohsiung during the prayer meeting tonight. I will speak on praying about God's will. Napakahalaga na yung pinapanalangin natin ay kalooban ng Diyos. And you know that it's God's will. Can you imagine what God wants to do and what you desire is the same? Himala ang mangyayari. Parang kagaya ng pagpunta namin dito sa Taiwan.
Sabi ng maraming pastor dito, sabi sa Pilipinas, sabi rito sa Taiwan, oh, it's impossible, hindi ka na mabibigyan ng missionary visa, it's impossible. Pero sabi ng Diyos, God told me, you will live in Taiwan. Kaya sabi ko sa kanila, sabi sa akin ng Diyos, God told me I will live in Taiwan. I know it's impossible, but God said. No, alam ko, imposibleng mangyari to, pastor. Ang kinikita ko lang ang take home ko lang 15, 14. Tatawa nga ako, may mga miyembro tayo, ang take home negative Bago pa magsweldo, may kumakaltas na. May nakakuha na may hawak na nung ATM, di mahahawakan. Kaya imposible, pastor, na makapagpatayo ng bahay. If your desire is in line with the will of the Lord, miracle. Things happen. So, don't doubt, huwag ka magduda. Mapipi ka, sige ka. Now, balik tayo sa Romans chapter 4. And I would like to end here. No oras na ba? 5:50 na. Sa Romans chapter 4, sabi rito, and we read verse 17, Romans chapter 4 verse 17. Gaya nga ng sinabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa, I made you, past tense. Only God can make you a father without children. Wala pa ngang anak kahit isa but he was made a father of many nations. And Abraham believed. Verse 18, kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Even though there was no hope for him to be a father. He is old, 99 years old. Sarah was 10 years younger. And Sarah is barren. Baog na yan si Sarah, yung asawa niya. Minsan may mga lalaki ayaw mag-asawa ng medyo may edad kasi baka hindi na ako magkaanak dyan. Naghahanap ka ng mas bata-bata. Medyo maganda siya, kaya lang may edad na ito, hindi lang may edad. Matanda na talaga, baog pa. Now, imposible na. Kaya pagka sinabihan mo yung isang tao, magkakaanak ka, okay ka lang. Anong sabi rito? Abraham believed even though it's impossible. Verse 19, mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan, mga kapatid. Mahina na si Abraham. Wala na siyang... He's 99 years old and his body is weak. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganun pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. I know that we don't have the money. I know that no one wants to help me do this. I know that I don't know what I'm going to do. But I believe what the Lord says. Verse 20. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Hallelujah. Hope against hope. When the situation was hopeless, Abraham had hope in the Lord. Verse 22, kaya nga, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Gusto niyo bang mapabilib ang Panginoon? Gusto niyo matuwa sa inyo ang Panginoon? Paniwalaan mo yung kakayanan ng Diyos. Huwag kang palagi nagsasalita. Pastor, tama naman yung sinabi niyo. Pwede naman, kaya lang. Yung kaya lang na yon, mula doon sa kaya lang hanggang doon sa mga susunod, putulin mo. Kaya matapos yung sentence mo na, pastor, alam ko naman natutugon ng Diyos, period. Well, I know God will answer, but put the period on the word answer. I know God will answer, period. No but. And you will see. Alam nyo mga kapatid, if you know you can do something and your child doubts you. For example, you have $1 million. Tapos, your child is asking for $1. Humihingi na $1 anak mo.
And then your child says, Father, will you give me $1? Okay, I will do it. Oh, maybe you don't have the money. Where will you get? But you know you have the money. Alam mo na kaya mo. Can you imagine gaano kasakit yon? Ayaw kang pagtiwalaan na anak mo. Alam mo naman na meron kang kakayanan. Now, think of God. He knows He can do all things. He knows that nothing is impossible. What He told you that He will do, He knows He can do it. And then here you are, a child, duda-duda ka, you doubt Him. It hurts. It hurts God. So let's close with this. Start to trust what the Lord said. Don't look at the deficit. Don't look at things. Just believe God. Paniwalaan mo ang Diyos. And then pray, Lord, I'd like to pray that your will and my desire will be the same. Kasi pag nangyari yon, na yung dinidesire mo, yun din yung nangyari, yun rin ang gusto ng Panginoon. Ako mga kapatid, himala. Now, itutuloy ko ito mamayang gabi sa Daliao. And so dumalo kayo sa Kaohsiung sa prayer meeting mamayang gabi at yung hindi makakadalo, makinig kayo dun sa live. Kaya let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Panginoon, napakabuti niyo. Subok na kayo, Lord. Your reputation precedes you. Your record is clean. Walang imposible sa inyo. Help us to be like Abraham, na naniwala siya sa gagawin nyo kahit talagang imposible yung sitwasyon. Help us to believe your word. Ama, nadalangin ko kung meron nakikinig sa akin ngayon na nagkakaroon ng pagdududa, na nahihirapan. Minsan, Panginoon, yung hinihiling pa namin hindi pa yun ang gusto ninyo. Kaya kung ano-ano nangyayari sa kaisipan namin, sa damdamin namin, dinadalangin ko po, kumilos kayo sa aming puso. Check us, O Lord. Kumilos kayo sa aming puso. Na mula sa araw na ito, kumilos kami na may paniniwala sa inyong kakayanan. Palakasin niyo po mga kapatid ko na papasok sa araw na ito at yung mga panggabi na nagtatrabaho pa, hinihiling po namin ang inyong dagdag na lakas sa kanila hanggang sa matapos ang kanilang pagtatrabaho ngayong umaga. Pagpalain niyo po bawat isa, Lord. Nagpapasalamat ako na ginagamit ninyo ako. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.